natatandaan niyo po yung mga mensahe na siyempre humihingi muna ako ng paumanhin. Alam niyo kung bakit? Kasi kahirap nga naman ang kalagayan namin. Alam niyo kung bakit uli? Kasi kabata ko pa kasi sa inyo eh. Para bang nakikita ko yung mga panahon ng pastor. Asan ang kapatid na Pito? Sabi nga ng pastor sa kanya, nung dun sa Union Espiritista, ganito ang bungad sa kanya eh. Ilang taon ka na ba? Sagot ng pastor, dahil bata pa siya na noon eh. Sabi niya, may 30 pa lang po. Yung mga kaharap niya, puro matatanda. Alam niyo, sabi sa kanya, ang bata-bata mo pa para manermon sa amin. Ayun nga, masakit, di ba? Ang problema, doon sa parting yun, hindi naman yung masasabi nating masakit. Kasi, yung sinasalita niya, hindi naman kanyang sarili. Utos. Para yung kanina. Inutusan lang din ako. Kaya ibig sabihin, hindi ito sarili kong saloobin. Kundi ito saloobin ng Panginoon. Natandaan niyo ang mensahe. Para to sa lahat. Yung mensahe na yon. Sabi dito. Ito sabi. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya binibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Sa misyonero at sa mga alagad, ito ang tinutukoy. Tanungan tayo. Gaano karami ang espiritual na lumalabas sa atin, lalo na kapag kagaytong kapulungan, at gaano karami ang material? Sa lahat to, sa lahat, hindi lang sa taga rito, kundi pati sa mga taga roon. Kasama kami doon. Gaano karami? Alin doon ang marami? Yung material. Ayon. Kaya kanina nakagalitan tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil kapag hindi nga natin binago yung estado ng kilos natin, ano pinagkaiba natin sa ibang misyonero? 'Di ba ang sabi ng Panginoon sa aklat din ng San Juan 3. Sabi niya, maliban na kayo isilang na muli o ipanganak na muli, hindi kayo makapapasok sa karan ng langit. Bakit niya sinabi yun? Hanggat ang tao raw hindi nagiging porsigido sa pang-espiritual, hindi mamumulat sa pang-espiritual na kaalaman. Sa madalit sabi, lalakad tayo, magiging mga misyonero tayo, o magiging mga alagad tayo na ang takbo, materyoso pa rin. Di ba ang pinakikilala natin espiritual? Mamaya pasukin natin yung kung gaano kahalaga itong gawain natin at kung gaano kahalaga yung pananampalatayang espiritista sa buhay ng tao. At kung gaano dapat ipakilala ang pananampalatayang espiritista o pananampalatayang maka-espiritu dahil sa pananampalatayang naglipana ngayon sa ibabaw ng mundo. Kaya ganun na lang ang mensahe kanina ng Panginoon. Medyo medyo galit ba o galit talaga? Ang galit talaga. Tama yun, oh. Kaya nga, nag-umingi muna ako ng unang paumanhin. Kasi baka mamaya, pagkatapos ko dito, baka chinilasin nyo ko. Ulitin ko. Sabi nga ng kasabihan, trabaho lang. Walang personalan. Utos lang sa akin. Kaya siguro, pansin nyo, kapag kahit saan naman misyon, lagi akong malayo sa karamihan. Alam nyo kung bakit? Sila rin dahilan nun, dahil kapag nakihalubilo ako at napurong material o mas maraming material ang ikinilos ko sa isang mga gawain, pag uwi ko sa amin, sa bahay namin, katakot-takot na sermon ang aabutin ko. May sermon na sa taas, may sermon pa sa pastor. Kasi kahit nandun lang yung pastor, alam nyo ang ginagawa natin. Tayong mga misyonero, kamusta tayo? Tayo naman, bago sila, tayo muna. Wala nang misyonero, ako na lang mag-isa. Kami! Chichinilasin ko kayo eh. Kamusta ang kilos natin? Ganun pa rin. Ayun. Alam niyo kung bakit galit ka ng Panginoon. Kasi tayo, ang dapat unang kakitaan sa kilos espiritual. Minsan kasi, may mga sabi ko nga dun sa Tron ng Ilaw, kadalasan ko inaaral, may mga cellphone naman. Kung nagkakamisan kayo ng mga kaibigan nyo, di
text o kaya video call. Huwag niyong itapat ng araw ng Sabat. Kung kailan araw ng Sabat, doon kayo magkikwentuhan, doon kayo magkakamustahan. Siyempre, pag araw ng Sabat, meron nang nakatingin. Maniwala kayo doon. Sila nakatingin. Titignan ko tong mga anak ko, ano ba kilos. Ako po, sabi nga ng pastor, parang mga taret pa rin. Alam niyo yung taret? Tarin. Yung bulating pag natapakan mo Galan ng galaw. hindi mapakali. Titik-tikin na lang. Yun, mas maganda kiti-kiti. Parang ganun. Dambo. Anong sabi naman ni Apostol San Pablo? Sa aklat ng Roma 12:2, mag-iba kayo ng pag-iisip. Pagpatunayan ninyo kung alin yung tama at lubos na kaya-aya sa Diyos. Bakit kamo? Kasi habang kumikilos tayo sa material na pagkilos, hindi tayo dadami. Hindi rin dadami lugar na to. Kapag ka materyoso ang kilos ng tao, hindi rin to paniwalaan. Alam nyo kung bakit uli? Mas paniwalaan yung maraming samahan na kasi nakakaakit yun. Maniwala kayo na doon nakakaakit kung alin yung mas marami yun ang dinudumog. Samantalang ang pananampalatayang original, nagpasimula sa isa lang. Alam nyo kung sino isa? Amang Abraham. Nung lumitaw yung mga propeta nangawala, nagpasimula ulit sa isa. Alam nyo ulit kung sino yung isa? Ang Panginoon. Kaya nga tayo, swerte natin, no? Isa, dalawa, tatlo, may 10 tayo eh. Hindi ko na nga nabilang. Kaya mas madali tayong dadami. Kung yung kilos natin, kilos espiritu na. Kaso kaninang reklamo naman ni Santo Niño, kailangan alam natin yung mga revelation sa bawat panahon o sa bawat araw. Alam nyo kung bakit uli? Ganun kahalaga sa kanila nung panahon nila yung revelasyon. Mabuti nga ngayon sa atin, marami ng espiritu bumababa eh. Nung panahon nila, tanging ang Panginoon lang ang nagbibigay mensahe na galing sa Ama. Ang nagbibigay mensahe na galing kay San Miguel. Nung mawalang Panginoon, dalawa na lang.